Dalawa pa kami naghihintay. Tingnan mo, parang hindi naiinit. Wala pang tulog yan. Fresh na fresh. Fresh na fresh pa. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Nakainom pa ng Mr. Lemon. Kaya mamaya maghahanap na to ng CR. CR. Mag-iihi na to, sigurado. Mr. Lemon. Oh, yan. Strawberry flavor. Ang sarap. Share mo lang. Yun nga, tinawagan ko yung customer, yung nag-book, at willing naman sila na magbayad kahit daw na ilang oras kami maghintay dito. So kung mga 2 oras, estimate ko na makabayad siya ng 450 sa waiting time or like 600. Pero pwede na sa akin 450. In 30 minutes talagang ano na lang yun, normal na lang paghihintay. Pero yung 2 oras patagal na yun. Willing naman daw siya magbayad. Kaya ito, hanggang sa matapos to, hintay namin talaga. Kailangan daw ang item na may deliver. Yun. Talaga lang. Okay lang, may kasama naman akong maganda dito. Hindi ka maiinip. Mabubuisit ka lang. Ang swerteng kasama. Kanina na-cancelan ako, ngayon naman waiting. Sige lang. Salamat ka, may kasama ka. Yun nga lang, salamat. 2 tayong gugutomin dito. Yun nga, at least alam niya na gano'n nangyayari dito. So willing naman siya talaga magbayad. Sana nga hindi ako ma-scam. Sana totoo yung ano niya na wala silang magagawa. Feeling mo ba ma-scam ka? Ilang oras ka na ba nag-wait? 1 oras na mahigit. Tayo pala. Buti sana maganda yung place. Kaso dito lang sa tabing karsada. Highway. Mamaya baka mahuli pa kami ng patrol. Medyo ayun yung may isang kotse doon na kaambalang. Madami tayo. Ang dami pang truck kwentuhan muna tayo habang naghahantay ng pasahero. Kukwento ko sa inyo yung nangyari nung nakaraang araw na nakakuha kami ng booking, tapos pagdating namin dun sa pick up location, yun nga, yung customer medyo hindi pa naka-ready yung kanyang item, so naghintay pa kami. So mabot ng 2 oras at kalahati kami naghintay doon. So ang nangyari doon, bumayag naman yung yung customer na bayaran niya yung waiting time namin. Na yun nga, na 150 per 30 minutes. Hindi ko alam kung, correct me if I'm wrong, na mag-start ba yung 30 minutes after 30 minutes o pagdating mo, pag-arrive mo pa lang dun sa area, mag-start na yung 30 minutes. So ayun, ginawa ko naman is umabot naman siya ng 2 hours and 40 minutes. So ang hiningi ko na lang is 2.5 hours. So umabot siya ng 750. Tapos yung kanyang fare is 300 something, 341. So binigyan kami ng ng total of 1,000 mahigit yun nakalimutan ko na exact amount. Pero yung binayaran naman niya, okay din ako. Saludo ko sa iyo, sir, yung nagbayad sa amin. Yun pala, buti ka mo yung time na yun, before the day na nangyari yun, dun sa isang area may pinick up ako. Meron ako nakasabay doon na isang Lalamove na pick up yung sa kanya, sa akin kasi to minivan. Ang nangyari, nagkwentuhan kami, sabi niya, sir, alam mo ba yung yung pag naghihintay tayo ng 30 minutes may bayad yan na na 150. Hindi ko alam yun So, ba't di mo alam? Sabi niya, tagal ka na ba sabi ko, bago pa lang kaya pala. Tingnan mo sa tinuro niya sa akin ngayon dun sa apps, makikita mo dun yung yung nakalagay nga dun yung A few moments later. A few moments later. A few moments later. Yung policy niya. Ganito.
punta ka sa profile mo, tapos tingnan mo dyan, mayroon dyan sa pricing detail, tapos yan, select location, siyempre hanapin mo Philippines, yan, Philippines, tapos baba ka, punta ka dun sa view pricing detail. So tayo 300 kilograms tayo, hanapin natin 300 kilograms. Yan. Tapos view pricing detail. Tapos you are in Cebu Island wide. Yan. Pilin mo yung Cebu Island wide. Tapos pag nakita mo yung Cebu Island wide, yan. Hanapin mo yung 300 kilograms. Kung 300 kilograms ka. Yan. Tapos yan. Taas mo. Ayan. Surcharge. Yan. Surcharge, makikita mo ngayon yung 300 kilograms. Yan, makikita yung ayan. Yan. Yun. Makikita mo yung 150 per 30 minutes. Diyan yun. Yan ang natin, policy. Pag naghihintay tayo ng matagal. Ayun. Kaya kailangan alam natin yun, mga Lala Movers, para hindi masayang paghihintay at na may maisagot tayo sa mga customer natin. Ating parang condition, kung dumating ka ron sa place, sa pick up point, tapos kahit sa drop off ganun din, kung maghintay ka may bayad. Marami ng pagkakataon na nangyari sa akin yun, hindi ko alam yun. So yun nga, a day after na sinabihan sa akin, tinuro niya sa akin, nangyari yun na nag-wait talaga kami ng tagal-tagal. So talagang blessing in disguise din na nagkakilala kami at naikwento sa akin ng isang Lala Movers din. Kaya salamat sa iyo, partner. At kung di dahil sa iyo, wala, di ko alam yun. Sayang yung oras ng paghihintay. So yun. Kaya isang magandang experience ko rin dito sa Lala Move. Kaya sa mga gusto na mag-Lala Move, okay, subukan nyo. Basta wala naman kayong ibang pinagkakaabalahan, okay din to. Malilibang din kayo sa karsada. Tapos huwag nyo na kaming kalimutan na subscribe para makapagkwento pa tayo ng marami-rami. Hanggang dyan lang po. Kasunod po natin pag-uusap ulit. Bye-bye. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, pindutin lang po ang like at i-share nyo na rin sa inyong mga social media account. At kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe. At pindutin ang bell button sa tabi nito at piliin ang all para updated kayo sa mga bagong videos ko.